Hello guys, ayan, andito na naman kami ulit sa bahay. Thanks God kasi pinauwi kami sa bahay nung sinugod ulit sa ambulance. Ayan, andito na naman kami ulit. Ayan si guys, ayan yung alaga ko. Ayan, nakahiga po siya guys. So, pinatay ko yung ilaw para makatulog siya. Makatulog siya ng maayos. So ako naman guys ay magluluto ngayon dahil nagugutom ako at napagod. Magdamag na kung hindi nakatulog dahil 'di ba kahapon nag-day off kami. Kasama ko yung auntie ko. So pagod ako kahapon, tapos pagdating dito, ayun, pagdating ko dito guys sa bahay, nadatnan ko sila nagsusuka si Yeye. So, ang ginawa ko pagdating ko, hinilot ko, hinaplasan ko yung tiyan niya. Tapos, pinainom ko ng mainit na tubig. Tapos, ayun, medyo nag-okay ng kanyang katawan. Tapos, maya-maya naman, sumuka na naman siya ulit. Kaya, ayun, sabi ng boss ko, dadalhin na lang daw namin sa hospital agad. Kaya tumawag ang boss ko ng ambulance kasi natakot kami dahil suka na naman ang suka. Ngayon pagdating namin doon sa hospital, ang kamay niya hindi makita yung mga ugat. Yung kamay niya guys, hindi makikita yung ugat. Ayun siya tulog guys. Kaya ang ginawa namin, pinauwi siya. Tapos binigyan na lang kami ng gamot ulit, yung para sa suka niya. Ngayon pinauwi muna, tapos pinainom ko siya ng Ensure na gatas. Yun, nakatulog na siya guys. Ngayon ang gagawin ko, magluluto ako. Kasi may binigay si auntie sa akin na 1 kilo of kambing. Lulutuin ko siya kasi baka mamaya isugod na naman kami sa hospital, hindi ko na naman maluto. So ayan, lulutuin ko na siya guys. Tapos maglilinis ako ngayon, magtutupi ng mga damit. Mamaya hindi natin alam, isusugod na naman si Yeye sa hospital. Magdamag akong walang tulog guys. Look, tingnan mo yung mata ko guys. Wala talaga akong tulog. Simula pa kahapon nagagala kami. Wala akong tulog, pero okay lang yan. Thanks God pa rin ako kasi kahit ganito ang trabaho ko, malakas pa naman ako. Kaya wag po kayong mag-alala dyan sa Pilipinas kasi malakas pa po ako. Kahit magdamag na walang tulog mula pa sa ospital, 8 days kami sa ospital, wala akong tulog. Pero ayun, at least nakapag-day off ako kahapon. Nagbanding kami ni auntie. Yun, marami kaming ginawa doon, nagsimba. Tapos pag uwi kumain, nagsyabo-syabo kami, naghigop-higop kami ng sabaw. Tapos ayun, basta nagbanding kami doon, 3 lang naman kami. Tapos pag uwi namin, namasyal kami, hinatid nila ako sa Wanwa, napunta kami sa Wanwa pala. Tapos Wanwa, namasyal kami, tapos pinasakay nila ako ng MRT papuntang sakaya ng Brown Line. Hinatid nila ako sa Brown Line, sa station ng Brown Line papuntang Nangkang Exhibition. Kasi yun yung alam ko na sakaya ng MRT. So hinatid ako sa sakayan ng Brown Station papuntang Nangkang Exhibition to Taipiso. So pagsakay ko doon, hindi na ako natatakot kasi alam ko na yung way. Pero nung nandoon pa ako, sabi ko hindi ko kayang umalis na ako lang mag-isa. Kaya hinatid ako ng uncle ko.
So, pasalamat ako guys kasi nakarating ako dito kagabi 7:30. Marami akong dala kasi binigyan ako ni Yeye, ni auntie ng ng maraming damit at saka food. So, mabait yung auntie ko guys. So, kwento ko lang po yung buhay ko ngayon. At ito po yung itsura ko guys. Walang tulog. Gusto ko matulog guys, kaya lang magluluto muna ako. At ayun, kwento ko lang po ang buhay ko dito sa bilang caregiver. Okay pa po ako guys. Ayan, maganda pa rin kahit walang tulog. At pasalamat ako sa Diyos kasi binigyan pa rin niya ako ng lakas ng katawan sa ganitong trabaho. So thanks God and Merry Christmas everyone. Advance Happy New Year. So, ito po si Jeline. Andito po ako ngayon guys, magluluto. Ayan. So, thank you and yun. Huwag po kayo mag-alala sa akin dito. Kaya ko. Bye guys. And have a nice day everyone. God bless. Love you all.